Akala ko, pamilya ang kanlungan ko. Pero sa bawat higop ko ng mainit na sopas na gawa ng biyenan ko, kamatayan pala ang unti-unting nananalaytay sa aking mga ugat. Habang hinahaplos ng asawa ko ang aking buhok, pinaplano na pala nila kung paano ako ililibing ng buhay para makuha ang aking yaman. Isang gabi, narinig ko ang lahat. Ang bata na itinuturing kong anak ay bunga pala ng pagtataksil niya. Ako si Trina, at ito ang gabi ng aking pagkamatay at ang simula ng aking muling pagbangon. Kaya mo bang patawarin ang pumatay sa'yo? Dagdagan mo ang dosis, Raul. Huwag mong hayaang maghinala ang asawa mo. Kailangan nating matapos ito bago ang pag-audit sa kumpanya sa susunod na buwan. Ang tinig ni Doña Carmen ay malamig at matalas. Tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng pintuan ng kusina, nanigas si Trina de los Reyes. Ang kanyang mga kamay, na nooy maingat na may hawak na isang mamahaling kahon ng relo, ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ito ang kanyang sorpresa para sa kanilang ika-7 anibersaryo ni Raul, isang simbolo ng 7 taon ng pagmamahal, pagtitiwala, at mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng bubong na ito. Alam ko, Ma, pero nahihirapan na rin ako. Minsan, kapag tinitingnan ko siya sa mga mata, parang nakikita ko ang sarili kong konsensya. Sagot ni Raul. Ngunit ang kasunod niyang pangungusap ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Trina. Pero tama kayo, para ito kay Lucas. Hindi pwedeng lumaking walang mamanahin ang tunay kong anak. Karapatan ni Lucas ang lahat ng yaman ng mga De Los Reyes at tanging ang pirma lang ni Trina ang nakaharang sa amin. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging lason na pumasok sa mga baga ni Trina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagpapamukha sa kanya ng kanyang kamangmangan. Si Lucas, ang batang inampon nila, 2 taon na ang nakalilipas. Ang batang inalagaan niya nang higit pa sa kanyang sarili dahil sa pangarap niyang maging isang ina. Ang batang iyon, na gabi-gabi niyang hinahagkan, ay bunga pala ng pagtataksil ng lalaking pinakamahal niya. Naramdaman ni Trina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Tila nawalan ng buto ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat haplos ni Raul sa kanya tuwing gabi, ang bawat mahal kita na binubulong nito bago sila matulog, ay isa lamang palang bahagi ng isang madugong dula. Ang mga gamot na pinapainom sa kanya ni Doña Carmen tuwing gabi, ang sinasabi nitong bitamina para sa kanyang panghihina, ay dahan-dahan palang pumapatay sa kanyang sistema. Tumingin si Trina sa kahon ng relo sa kanyang kamay. Ang gintong palamuti nito ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, isang miron sa kanyang paghihirap. Nais niyang sumigaw. Nais niyang pumasok sa loob at saktan ang mga taong itinuring niyang pamilya. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang mainit at masaganang luha lamang ang gumuhit sa kanyang mga pisngi, bumabagsak sa ibabaw ng mamahaling papel ng regalo nang walang anumang tunog. Sa loob ng 7 taon, naging bulag siya. Naging martir siya sa dambana ng mga Tadeo. Inakala niyang ang kanyang yaman ang magpapasaya sa kanila, ngunit ito pala ang magiging dahilan ng kanyang sariling libingan. Ang sakit ay hindi lamang nasa kanyang puso. Ito ay nananalaytay na sa kanyang mga ugat. Tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa bawat alaala ng kanilang pagsasama. Isang marahas na pagbabago ang naramdaman ni Trina sa loob ng kanyang dibdib. Ang dating malambot na pusong puno ng pag-ibig ay tila naging isang matigas na bato sa loob ng ilang segundo. Ang takot ay hinalinhinan ng isang malamig at matinding poot. Kung nais nila siyang mamatay, kung nais nilang kunin ang lahat mula sa kanya, hindi niya ito hahayaang mangyari ng ganoon kadali. Dahan-dahang umatras si Trina, maingat na hindi lumikha ng anumang ingay sa sahig na gawa sa hardwood. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikibaka
Laban sa gravity, nais niyang tumakas. Ngunit saan siya pupunta? Sa bawat sulok ng mansyong ito, may mga matang nagmamanman. Sa bawat baso ng tubig, may naghihintay na kamatayan. Nang makarating siya sa madilim na bahagi ng hagdanan, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa pader at ang anino ni Raul ay humaba patungo sa kinalalagyan ni Trina. Trina, ikaw ba yan? Kanina ka pa ba dyan? Ang tinig ni Raul ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang tono na dati-rati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo sa dumi at pait. Nanatiling nakatayo si Trina sa dilim, ang kanyang hininga ay mababaw at nanginginig. Ang tanging tanong na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, sa wikang tila isinumpa ng tadhana, ay kung paano nagawa ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay na maging arkitekto ng kanyang kamatayan. Yes, Raul. Kararating ko lang. Pilit na sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyo at walang buhay. Inilapit ni Raul ang kanyang sarili at sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Trina ang kamay ng kanyang asawa sa kanyang balikat. Ang haplos na dati ay nagbibigay ng init. Ngayon ay tila yelo na nagpapatigas sa kanyang dugo. Tumingala si Trina at tumingin sa mga mata ni Raul. Naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi, ngunit tanging ang sarili niyang wasak na refleksyon ang kanyang nakita. Sino ang dapat pagkatiwalaan kapag ang sarili mong tahanan ay naging isang bitag at ang bawat yakap ay isang hakbang patungo sa iyong huling hantungan? Inumin mo na ang gamot mo, mahal, para mabilis kang lumakas at makasama na ulit natin si Lucas sa pamamasyal. Ang boses ni Raul ay kasing tamis ng pulot, ngunit para kay Trina, bawat salitang lumalabas sa mga labi ng kanyang asawa ay tila isang malapot na putik na nagpaparumi sa kanyang pagkatao. Ang baso ng tubig na hawak ni Raul ay sumasalamin sa malamlam na ilaw ng kanilang silid. Tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na telon. Kinuha ni Trina ang puting tableta. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa palad ni Raul. Isang haplos na dati ay nagpapatalon sa kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot na tila gumagapang sa kanyang buong gulugod. Isinubo ni Trina ang gamot, ngunit sa tulong ng isang mabilis at sanay na paggalaw ng kanyang dila, itinago niya ito sa ilalim ng kanyang pisngi. Uminom siya ng tubig, naramdaman ang pagdaloy nito sa kanyang lalamunan, habang ang tableta ay nanatiling nakakubli. Nang ibaba niya ang baso, pilit siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na pagod at puno ng pait. Salamat, Raul. Medyo inaantok na ako. Gusto ko munang magpahinga ng mag-isa. Mahinang sabi ni Trina, pilit na pinatitibay ang kanyang boses upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang kalooban. Nang tuluyan ng lumabas si Raul at dahan-dahang isara ang pinto, agad na iniluwa ni Trina ang tableta. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa isang malaking paso ng halaman sa gilid ng bintana. Ibinaon niya ang lason sa ilalim ng basang lupa. Ang kanyang mga kuko ay nadumihan ng itim na dumi. Simbolo ng lihim na ngayon ay pilit niyang itinatago. Tumingin siya sa labas, sa madilim na hardin, kung saan ang mga sanga ng puno ay tila mga kamay na nagnanais siyang sakalin. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang huminga ng hangin na hindi amoy kasinungalingan. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na sikat ng araw sa Maynila, natagpuan ni Trina ang kanyang sarili sa loob ng isang lumang simbahan. Ang amoy ng insenso at ang init ng mga natutunaw na kandila ay bumalot sa kanya, tila isang mainit na kumot sa gitna ng kanyang giniginaw na kaluluwa. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig na ginto at bato ay tila isang panalangin. Sa harap ng altar, lumapit sa kanya ang isang matandang madre na may mukhang kasing payapa ng isang lawa sa madaling araw. Hija,
Tila may mabigat na krus kang dinadala. Ang malambing na tinig ni Sister Teresa ay bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Humarap si Trina at sa ilalim ng mapanuring mga mata ng madre, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang paghaplos ni Sister Teresa sa kanyang nanginginig na kamay ay nagbigay ng isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang tapat na kalinga na walang kapalit na yaman o ari-arian. Sa maliit na silid sa gilid ng kumbento, ipinagtapat ni Trina ang kanyang mga nararamdaman, ang kanyang panghihina, at ang kanyang mga hinala. Alam mo, Trina, sa probinsya namin, may mga halamang ginagamit upang patulugin ang mga hayop bago sila katayin. Ang mga sintomas na sinasabi mo, ang pagkalimot, ang panginginig ng mga kamay, ang tila paglayo ng iyong diwa, ay hindi palaging galing sa sakit ng isip. Seryosong paliwanag ni Sister Teresa habang tinitingnan ang maputlang mukha ng babae. Minsan, ang lason ay hindi lamang nakamamatay, kundi dahan-dahang nagnanakaw ng iyong pagkatao hanggang sa wala nang matira sa'yo kundi isang anino. Ang mga salita ng madre ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim na kaisipan ni Trina. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nagkaroon ng pangalan. Ang kanyang pamilya, ang mga taong pinagkakautangan niya ng loob, ay ang mga mismong taong dahan-dahang kumakatay sa kanyang kaluluwa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, isang pagpapakawala ng bigat na tila semento sa kanyang puso. Sister, anong gagawin ko? Wala akong matatakbuhan. Ang mansyong yon ay tila naging isang bilangguan na gawa sa ginto. Bulong ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hinawakan ni Sister Teresa ang magkabilang balikat ni Trina at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ka nag-iisa, Hija. Ang Diyos ay nagpapadala ng mga anghel sa iba't ibang anyo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. May isang tao akong kakilala, isang taong marunong lumaban gamit ang katotohanan at batas. Ngunit sa ngayon, kailangan mong maging matatag. Magkunwari kang mahina habang binubuo mo ang iyong lakas sa loob. Nang lumabas si Trina mula sa simbahan, ang hangin ay tila mas magaan, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nananatili. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Sa kabilang dako ng kalsada, malapit sa isang itim na sasakyan, isang lalaking nakasuot ng barong at may hawak na makapal na folder ang nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi puno ng puot, kundi ng isang uri ng malalim na pagsisiyasat at pag-unawa. Tumibok ng mabilis ang puso ni Trina. Sino ang lalaking ito? Isa ba siyang bagong panganib? O ang sagot sa kanyang mga panalangin? Hindi lumingon si Trina, ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakaramdam na ang kanyang tahimik na mundo ay malapit ng gulantangin ng isang bagong bagyo, isang bagyong maaaring magligtas o tuluyang sumira sa kanya. Ang bawat paghinga ni Trina ay tila isang pakikipagtuos sa hanging puno ng lason at kasinungalingan. Sa loob ng maliit at payapang silid sa likod ng kumbento, ang tanging nagbibigay ng ingay ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga kurtinang puti at ang malalim na buntong hininga ng madreng nasa kanyang harapan. Doon, sa gitna ng mga anino ng pananampalataya, naghintay siya sa taong sinabi ni Sister Teresa na magiging kalasag niya sa darating na giyera. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang lalaking may tindig na tila isang matatag na puno sa gitna ng bagyo. Si Attorney Rafael Cruz ay hindi lamang basta abogado. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakasaksi na ng libu-libong pait ng mundo. Ang kanyang barong ay maayos, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas. Nang pagod na tangingimang, ang mga taong nakikipaglaban para sa katarungan ang nagtataglay. Trina, ito si Rafael. Siya ang tinutukoy ko sa'yo. Mahinahong pakilala ni Sister Teresa.
Hindi agad nakapagsalita si Trina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat nito sa tindi ng kaba. Tiningnan niya si Rafael mula ulo hanggang paa. Ang kanyang isipan ay puno ng pagdududa. Sa mundong kanyang kinagagalawan, ang bawat estranghero ay maaaring maging espiya ni Raul at ang bawat alok ng tulong ay maaaring maging isang patibong na may pain na ginto. I'm sorry, Attorney Cruz, pero nahihirapan na akong magtiwala sa kahit kanino. Paano ko malalaman na hindi ka binayaran ng mga Tadeo? Ang tinig ni Trina ay nanginginig, puno ng depensa at takot. Huminga ng malalim si Rafael at dahan-dahang naupo sa tapat ni Trina. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay maingat niyang inilabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Ang bawat kilos niya ay kalmado. Tila ayaw niyang gulatin ang isang sugatang ibon na handang lumipad palayo sa kaunting ingay. Hindi mo ako kailangang pagkatiwalaan agad, Mrs. De Los Reyes. Ang kailangan mo ay ang mga dokumentong ito. Panimula ni Rafael sa isang boses na baritono at puno ng awtoridad. Nagsimula na akong mag-imbestiga sa utos ni Sister Teresa bago ka pa man dumating dito. Tumingin ka rito. Inilahad ni Rafael ang mga papel sa ibabaw ng lamesa. Ang mga mata ni Trina ay dahan-dahang bumaba sa mga numero at mga pirma na nakasulat doon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang sunod-sunod na paglipat ng malalaking halaga mula sa kanyang personal na account patungo sa mga kumpanyang hindi niya kailanman narinig. Ang kanyang pirma, na tila kopyang-kopya ngunit may bahagyang pagkakaiba sa dulo, ay nakabalandra sa bawat pahina. Ang iyong asawa at ang kanyang ina ay unti-unti nang nililitis ang iyong yaman nang hindi mo nalalaman. Gumagamit sila ng mga huwad na dokumento habang ikaw ay pinapanghina ng kanilang mga gamot. Patuloy ni Rafael. At ang pinakamasakit, Trina, ay ang nakita naming pagmamanipula sa mga bank accounts ni Lucas. Ang perang inilaan mo para sa kinabukasan ng bata ay dahan-dahan ding nilulustay ni Raul para sa kanyang pansariling luho. Naramdaman ni Trina ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Nabitawan niya ang kanyang panyo at bago pa man niya ito mapulot, mabilis itong kinuha ni Rafael at iniabot sa kanya ng may matinding pag-iingat. Ang sandaling iyon, ang pagtatagpo ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente. Isang uri ng kilig na hindi bastos, kundi isang pakiramdam ng pagkilala at kaligtasan. Bakit mo ito ginagawa, Attorney? Rafael, anong makukuha mo sa pagtulong sa isang babaeng tila mawawalan na ng lahat? Bulong ni Trina habang pinapahid ang kanyang luha. Tumingin ng malalim si Rafael sa kanya at sa isang sandali, nakita ni Trina ang isang anino ng lungkot sa mga mata ng abogado. Dahil minsan na rin akong nabigong iligtas ang isang taong mahalaga sa akin mula sa parehong uri ng kadiliman. Consider this my redemption, Trina. Hindi kita hahayaang malunod ng mag-isa. Sa gitna ng seryosong pag-uusap, ang katahimikan ng silid ay nagulantang nang ang telepono ni Trina sa loob ng kanyang bag ay nagsimulang mag-vibrate ng malakas sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pag-ugong nito ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Kinuha ni Trina ang telepono at ang kanyang mukha ay naging puti na parang papel nang makita ang pangalang nakasulat sa screen. Si Raul! Nanginginig na sabi ni Trina. Nagpalitan ng tingin si Rafael at Trina. Ang seguridad ng kumbento ay tila biglang nawala at ang malamig na realidad ng mansyong Tadeo ay muling gumapang sa kanyang pagkatao. Pinindot ni Trina ang pagsagot at ang boses ni Raul ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Mabait, mapagmahal,
Ngunit ngayon ay tunog ng isang mandaragit na hinahanap ang kanyang biktima. "Hello, mahal. Nasaan ka? Wala ka sa bahay pag-uwi ko. Nag-aalala si mama. Kailangan mo nang inumin ang iyong gamot para sa gabi. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na naman kung nasaan ka." Napatingin si Trina kay Rafael. Ang abogado ay tumango ng dahan-dahan, isang senyas na kailangan niyang maging matatag. Ngunit paano niya magagawang bumalik sa bahay na yon, matulog sa tabi ng lalaking nagpaplano ng kanyang kamatayan, at uminom ng lason mula sa kamay ng taong tinatawag niyang asawa? Ang bawat salita ni Raul ay tila isang tanikalang humihila sa kanya pabalik sa dilim, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Trina ang tunay na kahulugan ng takot. Ang takot na baka ito na ang huling gabi na makikita niya ang liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang ni Trina papasok sa mansyong Tadeo ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang lamig ng aircon sa loob ng bahay ay hindi sapat upang pawiin ang init ng puot na nag-aalab sa kanyang dibdib. Habang dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto, ang katahimikan ng malawak na sala ay tila isang mapanuring miron na naghihintay sa kanyang pagbagsak. "Mommy, nandyan ka na!" Isang maliit na anyo ang mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Si Lucas, ang batang naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 2 taon. Naramdaman ni Trina ang pagyakap ng maliliit na bisig sa kanyang baywang. Ang init ng katawan ng bata na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang bawat haplos ni Lucas ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingan ni Raul. Tumingin si Trina sa mukha ng bata. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang kurba ng labi. Lahat ng yon ay tila mga piraso ng puzzle na ngayon lamang nabuo sa kanyang isipan. Si Lucas ay replika ni Raul. Hindi ito adopted. Ito ay tunay na dugo at laman ng kanyang asawa mula sa ibang babae. "Hon, you're late. Kanina pa naghihintay si Lucas para sa dinner," sabi ni Raul habang bumababa sa engrandeng hagdanan, suot ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Sa likod ni Raul, isang babaeng may maamong muka at formal na pananamit ang sumunod, si Monica. Ang babaeng ipinakilala sa kanya bilang isang mahusay na tutor para kay Lucas. Sa loob ng ilang buwan, pinatira nila ito sa mansyon upang mas matutukan ang pag-aaral ng bata. Ang akala ni Trina ay pagtulong ito sa kinabukasan ng kanilang anak. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malapot na lason na nanunuot sa kanyang lalamunan. Ang asawa niya at ang kinalantari nito ay namumuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama niya, habang siya ay dahan-dahang pinapatay. "I'm sorry, may inasikaso lang sa simbahan," mahinang sagot ni Trina. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paghigpit ng hawak sa kanyang bag. "Ma'am Trina, nagluto po ako ng paborito ninyong tinola. Mainit pa po iyon. Saktong-sakto para sa inyong pakiramdam," malambing na sabi ni Monica. Ang boses nito ay puno ng huwad na paggalang, ngunit sa ilalim ng mga pilik mata nito, nakita ni Trina ang isang mabilis na sulyap patungo kay Raul. Isang sulyap ng pagmamay-ari at tagumpay. Naupo sila sa hapagkainan. Ang tunay na drama ay nagsimula sa gitna ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa mga mamahaling plato. Bawat subo ni Trina ay tila isang bato na bumabara sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya si Raul habang hinihiwa nito ang karne para kay Lucas, at pagkatapos ay palihim na inilalagay ang pinakamagandang bahagi sa plato ni Monica. Ang mga maliliit na kilos na dati ay hindi niya binibigyang pansin ay naging kasing linaw na ngayon ng sikat ng araw. "Mommy, look! I drew our family today sa school," masayang sabi ni Lucas habang ipinapakita ang isang papel. Kinuha ni Trina ang drawing. Nakita niya ang 3 anyo na magkakahawak kamay. Ngunit ang kulay na ginamit para sa kanyang anyo ay itim, habang ang kay Raul
At sa isang babaeng kamukha ni Monica ay maliwanag na kulay asul at pula. Ang inosenteng kamay ng bata ay tila naging instrumento ng masakit na katotohanan. Naramdaman ni Trina ang pamumuo ng bara sa kanyang lalamunan, ang uri ng sakit na hindi mo mailabas sa pamamagitan ng sigaw. Ang ganda naman, Lucas, pero bakit ganito ang kulay ni Mommy? Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Sabi po kasi ni Teacher Monica, Mommy is always sleeping and tired kaya dark po ang color nyo. Sagot ng bata nang walang mali siya. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Trina kay Monica. Yumuko ang dalaga, pilit na nagtatago sa likod ng kanyang baso ng tubig. Ang galit ni Trina ay tila isang bulkang nagbabanta ng sumabog. Ngunit naalala niya ang bilin ni Rafael. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging anino sa loob ng sarili niyang bahay. Pagkatapos ng hapunan, habang paakyat si Trina sa hagdanan, napatigil siya nang makitang naiwan ni Monica ang kanyang scarf sa sofa. Dahan-dahan niya itong pinulot. Isang pamilyar na bango ang humalimuyak mula sa tela. Ang pabangong madalas niyang maamoy sa pulo ni Raul tuwing gabi. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mula sa siwang ng pinto ng silidaklatan, nakita ni Trina si Monica na nakatayo malapit sa bintana. Tinitingnan ang refleksyon nito sa salamin. Itinaas ni Monica ang kanyang buhok at doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, kumikinang ang isang kwintas sa kanyang leeg. Ang pendant nito ay isang gintong puso na may nakaukit na titik T at RET. Ang eksaktong disenyo ng kwintas na ibinigay ni Raul kay Trina noong kanilang ika-5 anibersaryo. Ang kwintas na sinabi ni Raul na nawala sa vault dahil sa nakawan. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Trina ay nanginig sa tindi ng pagtataksil. Ang alahas na simbolo ng kanilang sumpaan ay suot-suot na ngayon ng babaeng kumuha ng kanyang asawa, ng kanyang anak, at ngayon ay ang kanyang buhay. Nais niyang sumigaw, nais niyang kaladkarin ang babaeng iyon palabas ng mansyon, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapahawak sa kanyang dibdib habang ang hangin ay tila unti-unting nauubos sa kanyang paligid. Sino ang tunay na asawa sa bahay na ito? At hanggang kailan niya kayang tiisin ang makitang ang kanyang buhay ay unti-unting isinusuot ng ibang tao? Ang bawat pagsikat ng araw sa mansyong Tadeo ay hindi na nagdadala ng pag-asa para kay Trina, kundi isang bagong yugto ng kanyang mapanganib na pagtatanghal. Ang liwanag na tumatagos sa mga bintanang gawa sa mamahaling salamin ay tila mga mapanuring mata na naghihintay sa kanyang bawat pagkakamali. Sa harap ng salamin, pinagmasdan ni Trina ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinamumungay. Ang kanyang buhok ay hinayaan niyang bahagyang magulo at ang kanyang balat ay pinutla niya sa tulong ng manipis na pulbos. Kailangan nilang maniwala na ang kanilang lason ay nagtatagumpay. Kailangan nilang makita ang isang babaeng dahan-dahang nawawala sa kanyang katinuan. Sa hapagkainan ng almusal, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa kanilang lahat. Naroon si Doña Carmen, maringal na nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, habang si Raul ay abala sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang tablet. Pumasok si Trina sa silid ng may mababagal at tila naliligaw na hakbang. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kawalan at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang pilit na hinahawakan ang sandok ng kanin. Trina, hija, kain na. Ipinaghanda ka ni Monica ng espesyal na lugaw na may mga herbal supplements para sa iyong memorya. Malambing na sabi ni Doña Carmen, ngunit sa ilalim ng kanyang mga kulubot na talukap, nakita ni Trina ang isang kislap ng tagumpay. Salamat po, Mama. Pero, nasaan po si Papa? Bakit wala pa siya rito para mag-almusal? Tanong ni Trina sa isang boses na tila isang bata na naghahanap ng kalinga. Napatigil si Raul sa kanyang binabasa.
Ang kanyang amang biyenan ay 10 taon na. Ang nakalilipas ng pumanaw at ang pagbanggit ni Trina rito ay isang malinaw na senyales ng pagguho ng kanyang gunita. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Raul at Doña Carmen. Isang mabilis na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda bago ito muling nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Mahal, matagal na siyang wala. Mukhang kailangan mo na talagang magpahinga ng mas madalas. Don't worry, we are here to take care of everything, sabi ni Raul habang hinahawakan ang kamay ni Trina. Ang haplos nito ay tila isang malamig na ahas na pumupulupot sa kanyang balat, ngunit hindi kumibo si Trina. Hinayaan niya ang kanyang sarili na magmukhang kaawa-awa, isang biktima sa sarili niyang tahanan. Nang matapos ang almusal, dinala ni Ate Flor ang mga pinagkainan sa kusina. Sa isang mabilis at palihim na pagkakataon, nang makatiyak na walang nakatingin, kinuha ni Ate Flor ang mangkok ng lugaw na halos hindi nabawasan ni Trina at agad itong itinapon sa lababo. Pinalitan ito ng isang baso ng sariwang gatas at tinapay na itinago niya sa ilalim ng kanyang apron. Ma'am, inumin niyo po ito. Huwag po kayong mag-alala. Ako ang bahala sa mga tirang pagkain na may halo. Bulong ni Ate Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit puno ng katapatan. Ang bawat paglunok ni Trina ng tunay na pagkain ay tila isang panalangin para sa kanyang kaligtasan, isang lihim na pakikidigma laban sa mga taong nagnanais siyang ilibing ng buhay. Sumapit ang gabi at ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang paalala ng lumilipas na panahon. Nang matiyak ni Trina na mahimbing na ang tulog ni Raul, na madalas ay nasa silid ng tutor na si Monica, dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang kwarto. Ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ang malamig na sahig ay tila humahalik sa kanyang mga talampakan habang binabaybay niya ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Raul. Ang bawat marahas na pagpintig ng kanyang puso ay tila nagnanais na kumawala sa kanyang dibdib. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang halongkatin ang mga drawer ni Raul. Hinahanap niya ang mga dokumento ng kumpanya, ang mga ebidensya ng pagmamanipula sa kanyang yaman. Ang amoy ng lumang papel at tabako ni Raul ay bumabalot sa silid. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pagkasuklam. Nang makita niya ang isang maliit na vault sa likod ng isang painting, sinimulan niyang subukan ang mga pamilyar na numero. Ang petsa ng kanilang kasal, ang kaarawan ni Lucas, ang kaarawan ni Raul. Lahat ay hindi tumugma. Sa isang huling pagtatangka, sinubukan niya ang petsa ng kaarawan ni Monica. Isang malambot na mekanikal na tunog ng pagbukas ang narinig sa katahimikan ng silid. Ang vault ay bumukas. Inilalantad ang mga papeles na magpapatunay sa lahat ng kanyang hinala. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na pinto ng opisina. Isang mahabang anino ang dahan-dahang gumuhit sa sahig, humahaba patungo sa kinalalagyan ni Trina. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang flashlight sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng tingga. Akala ko ba ay nawawala na ang iyong isip, Trina? Pero tila napakatalas pa rin ng iyong mga mata pagdating sa aking mga lihim. Ang boses ni Doña Carmen ay galing sa likuran niya, kasing talim ng isang labaha at kasing lamig ng kamatayan. Dahan-dahang lumingon si Trina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nang makita ang kanyang biyenan na nakatayo sa may pinto, may hawak na kandila na ang apoy ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman, nagbibigay ng isang nakatatakot na anyo sa kanyang mukha. Paano niya ipapaliwanag ang kanyang presensya sa loob ng vault habang nagpapanggap na isang baliw? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang hukay na wala nang balikan. Ang bawat kurap ng mga mata ni Doña Carmen ay tila isang babala ng paparating na hatol. Sa loob ng madilim na opisina,
Ang tanging nagbibigay ng anyo sa paligid ay ang maliit na apoy ng kandilang hawak ng matanda na naglalabas ng mahahabang anino na tila mga kamay na nagnanais sumakal kay Trina. Nanigas ang bawat kalamnan sa katawan ni Trina. Ang kanyang hininga ay tila naging isang manipis na sinulid na anumang sandali ay handang maputol sa tindi ng kaba. Mama, tinatawag po nila ako. Sabi nila, narito ang larawan nila. Bulong ni Trina. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malayong panaginip. Maingat niyang itinaas ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang na kinuha niya mula sa loob ng vault. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinanatiling dilat at walang buhay, tila isang manika na nawalan ng kontrol sa sariling diwa. Tiningnan siya ni Doña Carmen ng may matinding pagdududa. Ang bawat guhit sa mukha ng matanda ay puno ng lason at puot. Ngunit nang makita nito ang nanginginig na kamay ni Trina at ang tila naliligaw na tingin ng kanyang menore, dahan-dahang lumambot ang pagkakaarko ng kanyang mga kilay. Isang mapait at nakatatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naniniwala siyang ang lason ay tuluyan ng sumisira sa katinuan ng babaeng nasa kanyang harapan. Hija, masyado nang malalim ang gabi. Ang mga patay ay hindi na bumabalik, kaya huwag mo na silang hanapin sa loob ng mga gamit ni Raul. Halika na. Bumalik ka na sa iyong silid bago ka pa makita ng iyong asawa, sabi ni Doña Carmen sa isang boses na tila nagmamalasakit ngunit puno ng sarkasmo. Nang makabalik si Trina sa kanyang silid, agad niyang isinandal ang kanyang likod sa malamig na kahoy ng pinto. Ang bawat marahas na pintig ng kanyang puso ay tila nagnanais na lumabas sa kanyang dibdib. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang muntik ng pagbagsak na paluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay itinabon niya sa kanyang mukha upang pigilan ang anumang tunog ng paghikbi na maaaring makalusot sa katahimikan ng gabi. Isang dahan-dahang paggalaw ng seradura ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Ate Flor, ang matagal nang naninilbihan sa mansyon. Bit-bit ang isang baso ng mainit na tubig. Nang makita niya ang kalagayan ni Trina, agad niyang inilapag ang baso at lumapit sa kanyang amo. Ang mga mata ni Ate Flor ay puno ng luha. Ang bawat kulubot sa kanyang muka ay nagpapahayag ng isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Ma'am Trina, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung naging duwag ako. Pagsisimula ni Ate Flor, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Nakikita ko po ang lahat, ang bawat puting pulbos na inihahalo ni Doña Carmen sa inyong mga pagkain, ang bawat gabi na binabayaran nila ang doktor upang magsinungaling tungkol sa inyong kalagayan. Hindi ko na po kayang sikmurain ang bawat paghihirap ninyo habang sila ay nagsasaya sa inyong yaman. Napatigil si Trina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Ang pagkakaroon ng isang kakampi sa gitna ng impyernong ito ay tila isang himala mula sa langit. Hinawakan ni Trina ang mga kamay ni Ate Flor. Ang init ng palad ng matanda ay nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Bakit ngayon mo lang sinabi, Flor? Bakit hinayaan mong saktan nila ako ng ganito? Bulong ni Trina, ang bawat salita ay puno ng pait. Dahil takot po ako, ma'am, hawak po nila ang buhay ng aking pamilya sa probinsya. Pero nang makita ko po kayong lumalaban, kahit sa gitna ng inyong panghihina, napagtanto ko na mas nakatatakot ang manahimik habang pinapatay ang isang inosenteng tao, sagot ni Ate Flor. Mula sa ilalim ng kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na plastic na sachet na may bakas pa ng puting pulbos. Ito po, itinago ko po ito noong isang gabi nang hindi nila nakikita. Ito ang ebidensya ng kanilang kasamaan. Kinuha ni Trina ang maliit na sachet. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginig sa tindi ng galit habang tinititigan ang bagay na naging instrumento ng kanyang pagdurusa. Ngunit sa gitna ng galit na yon, isang malalim na pakiramdam ng pasasalamat ang bumalot sa kanya.
Hinila niya si Ate Flor at niyakap ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman ni Trina na hindi siya mag-isa, na may isang pusong tapat na handang sumama sa kanya sa gitna ng dilim. Salamat, Flor. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo, sabi ni Trina habang ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa balikat ng matanda. Ito ay isang golden moment, isang sandali ng purong koneksyon ng dalawang pusong biktima ng parehong kawalang katarungan, isang yakap na nagbibigay ng pangako ng paglaya. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay tila binalot muli ng panganib. Sa gitna ng kanilang pagyakap, ang mahinang tunog ng pagkiskis ng sahig sa labas ng pinto ay nagpalingon sa kanilang dalawa. Ang bawat hibla ng buhok sa katawan ni Trina ay tumayo nang mapansin ang isang mahabang anino na tumigil sa may siwang ng pinto. May nakikinig ba sa kanilang usapan? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang pagtulo ng lason, nagdadala ng isang bagong katanungan. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga Tadeo kapag nalaman nilang ang kanilang mga lihim ay hindi na lihim? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa mga dahon ng puno sa hardin, ang bawat hininga ng gabi ay tila isang piping saksi sa kawalang hiyaan na nagaganap sa loob ng mansyong Tadeo. Mula sa likod ng makapal na kurtina ng kanyang silid, nakatayo si Trina. Ang kanyang anyo ay tila isang estatwa ng pait at pasakit. Pinagmamasdan niya sa ibaba malapit sa swimming pool ang dalawang anyo na tila hindi natatakot sa dilim o sa kinalalagyan nila, si Raul at Monica. Ang asawang pinangakuan siya ng katapatan at ang babaeng pinagkatiwalaan niyang maging bahagi ng kanilang tahanan. Nakita ni Trina kung paano haplusin ni Raul ang pisngi ni Monica, isang haplos na puno ng pagnanasa na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kanyang asawa. Ang bawat tawa ni Monica ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa pandinig ni Trina. Isang tunog na nagpapamukha sa kanya ng kanyang pagiging biktima sa sarili niyang pamamahay. Raul, kailan ba tayo matatapos sa pagpapanggap na ito? Sawang-sawa na ako sa pagiging tutor lang ni Lucas. Malambing ngunit may himig ng pag-uutos na sabi ni Monica habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Raul. Konting tiis na lang, Monica. Malapit na siyang mawala sa sarili. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa Special Power of Attorney, dadalhin na natin siya sa mental hospital sa probinsya. Doon, wala nang makakaabala sa atin. Magiging legal na ang lahat at ang yaman ng mga De Los Reyes ay mapupunta sa atin. Para sa atin at kay Lucas, sagot ni Raul. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan, kasing lamig ng tubig sa pool. Naramdaman ni Trina ang matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginig sa tindi ng pagkadiri at poot. Ang lalaking ito, na minahal niya ng higit sa kanyang buhay, ay nagpaplano ng iligpit siya na parang isang lumang kagamitan na wala ng pakinabang. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas ng alon sa pampang, puno ng galit na hindi mailabas sa pamamagitan ng sigaw. Mabilis na bumalik si Trina sa kanyang kama at nagkunwaring natutulog ng marinig ang dahan-dahang pagpihit ng seradura ng pinto. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanigas habang nararamdaman niya ang pagpasok ni Raul sa silid. Ang amoy ng pabango ni Monica ay kumapit sa suot ni Raul, isang amoy na tila lason na sumasakal sa hangin sa loob ng kwarto. Trina, gising ka ba? Mahal? Bulong ni Raul. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Dahan-dahang iminulat ni Trina ang kanyang mga mata. Pilit na pinapanatiling malabo at walang buhay ang kanyang paningin. Tumingin siya kay Raul ng walang emosyon. Tila isang tao na ang diwa ay naliligaw sa pagitan ng realidad at panaginip. Ang pag-arte na ito, ang kanyang tanging panangga, ang kanyang tanging paraan upang mabuhay. Raul, bakit? Anong oras na?
Mahinang tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila galing sa malayo. May kailangan lang tayong tapusin, mahal, sabi ng doktor. Para ito sa proteksyon ng kumpanya mo habang nagpapagaling ka. Pirmahan mo lang ito rito at ako na ang bahala sa lahat para hindi ka na ma-stress, sabi ni Raul habang inilalatag ang mga papeles sa ibabaw ng kanyang kandungan. Inabutan siya nito ng ballpen. Ang malamig na plastik nito ay tila naging kasing bigat ng bakal sa kamay ni Trina. Tinitigan ni Trina ang dokumento. Ang Special Power of Attorney, ang huling hakbang upang tuluyan siyang mabura sa sarili niyang buhay. Ang kanyang puso ay tila nagnanais na kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Gamit ang nanginginig na kamay, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ngunit sa halip na ang kanyang sariling pirma, isinulat niya ang pirma ng kanyang ina na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang pirma na mukhang tama sa hindi pamilyar na mata, ngunit walang bisa sa harap ng batas. Nang matapos siya, kinuha ni Raul ang papel nang may kasabikan na hindi nito naitago. Ang kislap sa mga mata ng kanyang asawa ay sapat na upang malaman ni Trina na wala na ngang natitirang pagmamahal sa puso nito. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kaluluwa ni Trina. Ang uri ng sakit na nagpapatigas sa puso ng isang babaeng wala nang mawawala. Salamat, mahal. Magpahinga ka na. Everything will be okay soon, sabi ni Raul bago mabilis na lumabas ng silid. Ngunit bago pa man tuluyang makasara ang pinto, napatigil si Raul. Dahan-dahan siyang lumingon at muling tiningnan ang papel na hawak niya sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang pagtulo ng tubig sa isang baso na malapit ng umapaw. Ang kaba sa dibdib ni Trina ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala. Bakit parang iba ang kurba ng titik na ito? Sa pirma mo ngayon din dinanamnamunan. Trina, tanong ni Raul. Ang kanyang boses ay biglang naging mapanuri at seryoso. Nanatiling nakahiga si Trina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagdarasal na sana ay hindi mapansin ng dyablo ang kanyang lihim na pag-aalsa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang makapal na pader na anumang sandali ay handang gumuho at ibaon siya ng buhay. Ang bawat hakbang sa damuhan ng parke ay tila isang dahan-dahang paglayo mula sa impyerno na tinatawag ni Trina na tahanan. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humahalik sa kanyang namumutlang balat, nagdadala ng pansamantalang ginhawa mula sa sakal ng mga Tadeo. Sa ilalim ng isang lumang puno ng nara, kung saan ang mga anino ay tila nagkukubli ng mga lihim ng mundo, naghihintay ang lalaking naging tanging tanglaw niya sa gitna ng kadiliman. Nakatayo si Attorney Rafael Cruz. Ang kanyang anyo ay matatag at tila isang kuta sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Nang makita niya si Trina na dahan-dahang papalapit, mabilis siyang humakbang upang salubungin ang babae. Ang bawat kilos ni Rafael ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na ang kaunting pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng tuluyang pagguho ng marupok na pagkatao ni Trina. Attorney, nakuha ko ang dokumento. Mahinang bulong ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay handang maputol. Inilabas niya ang lukot na papel mula sa kanyang bag, ang ebidensya ng kanyang pag-aalsa sa pamamagitan ng pekeng pirma. Hinabol ako ni Raul ng tingin. Muntik na niya akong mahuli. Kinuha ni Rafael ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat linya nito. Ang bawat marahas na pintig ng puso ni Trina ay tila naririnig sa katahimikan ng gabi. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habambuhay na pagpaparusa. Nang tumingin si Rafael sa kanya, nakita ni Trina ang isang uri ng galit sa mga mata nito. Hindi galit sa kanya, kundi galit
sa kawalang katarungang nararanasan niya. Matapang ka, Trina. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo, baritono, at punong-puno ng sinseridad ang boses ng abogado. Dahil sa maling pirma na ito, hindi nila magagamit ang SPA sa korte. You've just bought us more time. Ngunit ang adrenaline na nagpapatakbo kay Trina sa loob ng mansyon ay tila unti-unti nang nauubos. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga puno sa paligid ay tila nagsasayaw sa gitna ng dilim. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bigat ng kanyang katawan ay tila bumigay sa tindi ng pagod at epekto ng dahan-dahang paglason sa kanyang sistema. Nabitawan ni Trina ang kanyang bag. Ang mga gamit niya ay dahan-dahang bumagsak sa damuhan nang walang anumang ingay. Sa isang mabilis na pagkilos, sinalo siya ni Rafael sa kanyang mga bisig. Ang init ng katawan ng abogado at ang matatag nitong pagyakap ay naging tanging sandigan ni Trina sa gitna ng kanyang pagkahilo. Isang sandali ng purong koneksyon, isang kilig na nagmumula sa pakiramdam ng pagiging ligtas at pinoprotektahan. Attorney, I'm so tired. Parang hindi ko na kaya, bulong ni Trina habang ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumasandal sa balikat ni Rafael. Ang amoy ng kape at malinis na barong ni Rafael ay naging pamilyar na bango ng kaligtasan para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Trina. Nandito na ako. Hindi kita hahayaang malunod sa dilim na gawa nila. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na nakaukit sa mga bituin. Maingat niyang inayos ang buhok ni Trina na tumatakip sa kanyang mukha. Ang bawat haplos ay puno ng paggalang at tago na pagsinta sa gitna ng kanilang katahimikan. Napatigil si Trina nang maalala ang isang bagay na nakita niya sa opisina ni Rafael nung huling bumisita siya. Isang picture frame sa ibabaw ng lamesa nito, isang larawan ng isang babaeng may malungkot na mga mata at kamukhang kamukha niya. Nais niyang itanong kung sino ito, kung anong kwento ang nakakubli sa likod ng malasakit ni Rafael, ngunit ang kanyang diwa ay tila unti-unti nang nilalamon ng antok. Ang kapayapaan ng gabi ay biglang binalot ng kaba nang ang dalawang malalakas na ilaw ng isang sasakyan ay tumama sa kanila mula sa kalsada. Ang matinding liwanag ng headlights ay tila mga mapanuring mata na nambubulabog sa kanilang taguan. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Malapit sa kinalalagyan nila, ang makina nito ay naglalabas ng mahinang dagundong bago tuluyang mamatay. Mabilis na itinago ni Rafael si Trina sa likod ng kanyang matatag na anyo. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa braso ni Trina, tila isang babala at isang pangako. Pinagmasdan nila ang pintuan ng sasakyan na dahan-dahang bumukas. Isang mahabang anino ang gumuhit sa semento, humahaba patungo sa kanila. Sino ang nagmamay-ari ng sasakyang ito? Sinundan ba sila ni Raul o ito na ang simula ng isa pang mas malaking bagyo na hindi nila inaasahan? Ang bawat pasilyo ng mansyong Tadeo ay tila naging isang pugad ng mga ahas na dahan-dahan nang nagtuklawan sa gitna ng dilim. Sa mga mata ng nakararami, si Trina ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili, isang babaeng naliligaw ang diwa, palakad-lakad sa bahay ng walang patutunguhan, at may mga matang tila nakatingin sa mundong siya lamang ang nakakakita. Ngunit sa likod ng bawat bakas ng kanyang nanginginig na kamay, may isang matalas na isipan na dahan-dahang humahabi ng isang bitag para sa mga taong nagnanakaw ng kanyang buhay. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay tila isang nanunuring mata na tumatago sa bintana, pumasok si Trina sa malawak na sala kung saan abala si Doña Carmen sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling kagamitan. Ang matanda ay tila isang reyna na nagbibilang ng kanyang mga nasamsam na kayamanan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga ginto at pilak na tila ba ang mga ito ay may sariling buhay. Mama, nasaan na po ang mga alaala ni nanay?
Bakit parang, bakit parang nawawala ang mga gintong singsing sa aking silid? Mahinang tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na usok na madaling tangayin ng hangin. Napatigil si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga labaha habang tinitingnan ang kanyang menore. Hija, baka nalimutan mo lang kung saan mo inilagay. Sa kalagayan mo ngayon, hindi na nakapagtataka na maging ang sarili mong pangalan ay malimutan mo na rin. Sagot ng matanda ng may himig ng panunuya. Ngunit hindi alam ni Doña Carmen na bago pa man ang tagpong yon, isang mabilis at tahimik na pagkilos ang ginawa ni Trina. Nang matiyak niyang abala sina Raul at Monica sa kanilang lihim na paglalandian sa garden, pumasok si Trina sa silid ng tutor. Ang amoy ng pabango ni Monica ay tila isang laso na sumasakal sa hangin ng silid na yon. Maingat niyang inilagay ang isang gintong singsing na may malaking ruby, isang pamilyar na hiyas na pag-aari ni Doña Carmen, sa loob ng isa sa mga mamahaling bag ni Monica na nakasabit sa gilid ng cabinet. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan ng mansyon ay biglang binalot ng isang matinding tensyon, isang marahas na paghalungkat sa mga luma at mahahalagang gamit ang narinig sa buong bahay. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, puno ng galit at panginginig ng boses na tila isang tigre na nawalan ng biktima. Raul, Monica, hali kayo rito. Nasaan ang aking ruby? Ang singsing na yon ay isang pamana. At hinding-hindi ko mapapatawad ang sino mang kumuha nito. Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay naging maputla sa tindi ng uyam at puot. Lahat ay nagtipon sa sala. Si Monica ay tila isang inosenteng tupa na nanginginig sa takot, habang si Raul ay pilit na pinapakalma ang kanyang ina. Sa isang sulok, nakaupo si Trina, yakap-yakap ang kanyang sarili, at tila walang pakialam sa nangyayari. Ngunit ang kanyang mga mata ay lihim na nagmamanman sa bawat kilos ng mga kaaway. Baka na ilagay niyo lang kung saan. Huwag po kayong mag-alala, mahahanap din natin yon, sabi ni Raul habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na pulo. Hinanap ko na sa bawat sulok, Raul, pero huling nakita ang singsing na yon malapit sa mga gamit sa kusina. At si Monica lang ang nandoon. Bulyaw ni Doña Carmen, ang kanyang daliri ay nakaturo na ngayon sa tutor na tila isang sentensya ng kamatayan. Hindi po ako ang kumuha, Doña Carmen. Hinding-hindi ko magagawa iyon. Nangingiyak na depensa ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit ang duda ay tila isang apoy na mabilis na kumalat. Ipinag-utos ni Doña Carmen ang paghalungkat sa mga gamit ng lahat kasama na ang kay Monica. Nang mahanap ni Ate Flor ang singsing sa loob ng bag ni Monica, ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng isang sementong bumagsak sa sahig. Ang kislap ng ruby sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay tila isang mapang-asar na tawa ng tadhana. Magnanakaw, akala ko ba ay tapat ka sa pamilyang ito? Kaya pala ang dami mong bagong gamit, kinukupitan mo na kami. Galit na sigaw ni Doña Carmen habang hinahablot ang singsing mula sa bag. Ang isang marahas na sampal ay dumapo sa pisngi ni Monica, isang tunog na nagpapahayag ng tuluyang pagguho ng kanilang alyansa. Baka ang anak mo ang nagnakaw, hindi ako. Binibigay sa akin ni Raul ang lahat. Bakit ko kailangang magnakaw sa'yo? Ganting sigaw ni Monica sa tindi ng sakit at kahihiyan. Isang katotohanan na hindi niya dapat sinabi sa harap ni Doña Carmen. Si Raul ay tila isang estatwa na hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng gabi habang nakikita ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanyang mga plano na nag-aaway-away dahil sa kasakiman. Ang bitak sa kanilang relasyon ay naging isang malalim na bangin na wala nang tulay na makakapagdugtong muli. Dahan-dahang tumayo si Trina at naglakad patungo sa banyo. Nang maisara niya ang pinto, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mahina at tuyong tawa ay tila isang nakatagong kanta ng tagumpay
Sa gitna ng isang madugong labanan, ang bawat luhang tumulo sa kanyang mga pisngi ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matamis na lasa ng unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang sarili, ang isang katanungan ay muling bumisita sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang manood sa dula-dulang ito bago siya tuluyang lamunin ng dilim na siya rin ang gumagawa? Ang kanyang puso ay tila isang bintanang dahan-dahang sumasara sa mundo ng pag-ibig, naghihintay na lamang sa huling bugso ng hangin na magpapalaya sa kanya ng tuluyan. Ang katahimikan ng gabi sa mansyong Tadeo ay tila isang mabigat na tela na bumabalot sa bawat kasinungalingan at lihim na nagkukubli sa loob ng mga pader nito. Ang bawat paghakbang ng oras sa dingding ay tila isang paalala ng huling sandali ng kapayapaan bago ang pagdating ng isang malakas na bagyo. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Trina sa harap ng bintana. Tinitingnan ang madilim na langit na tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Bukas ay ang ika-70 kaarawan ni Doña Carmen, ang araw na itinakda ni Trina upang tuluyang gibain ang tore ng kasamaan na itinayo ng kanyang biyenan at asawa. Isang dahan-dahang pagpihit ng seradura ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Ate Flor. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at determinasyon. Maingat niyang inabot kay Trina ang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang mga sachet ng lason, ang mga talaan ng huwad na transaksyon, at ang audio recording na kanilang nakalap. "Ma'am, handa na po ang lahat. Nakausap ko na rin po si Attorney Rafael sa labas ng gate kanina habang nagtatapon ako ng basura," bulong ni Ate Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Salamat, Flor. Malapit na tayong makalaya," sagot ni Trina habang mahigpit na hinahawakan ang bag. Tila ito na ang huling hininga na magliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Sa isang madilim na sulok malapit sa hardin, nagkita sina Trina at Attorney Rafael Cruz. Ang gabi ay tila bumabagal sa bawat segundong magkasama sila. Nang iabot ni Trina ang bag ng ebidensya, naramdaman niya ang matatag na haplos ng kamay ni Rafael sa kanyang mga daliri. Isang sandali ng purong koneksyon. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay nagpahiwatig ng isang pangako na hindi kailangan ng mga salita. "Bukas, Trina, sa harap ng lahat ng bisita, kukunin nating muli ang iyong dignidad. Just stay strong. Huwag kang bibitaw," bulong ni Rafael sa isang boses na baritono at puno ng kalinga. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay kay Trina ng isang uri ng kilig na nagmumula sa pag-asa, isang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng dumi ng mundong ito, may isa pa ring taong handang dumiin ang kamay upang siya ay itayo. Nang bumalik si Trina sa mansyon, oras na para sa huling hapunan. Ang mahabang lamesa ay puno ng mga mamahaling pagkain, lechon, hipon, at ang paboritong sopas ni Doña Carmen. Naroon ang matanda, si Raul at si Monica, na tila mga hari at reyna na nagdiriwang sa gitna ng isang gumuguhong kaharian. Naupo si Trina sa kanyang pwesto. Ang kanyang diwa ay pilit niyang pinagmumukhang naliligaw at lutang. "Hon, are you okay? Bukas ang big day ni Mama. Kailangan mong maging presentable. Don't worry, Monica will help you with your dress and makeup," sabi ni Raul, habang puno ng huwad na tamis ang kanyang mga ngiti. Tinitigan ni Trina ang kanyang asawa, saka ibinaling ang tingin kay Monica, parang mga estrangherong hindi niya kailanman nakilala. Bawat subo niya ng pagkain ay parang lason na kailangan niyang lunukin. Isang tahimik na sakripisyo habang napapaligiran ng mga taong tinawag niyang pamilya, ngunit lihim na naghahangad ng kanyang kamatayan. Sa di kalayuan, gumuhit ang isang malamig at matalim na ngiti sa mga labi ni Doña Carmen. Tahimik niya itong pinagmamasdan, kumbinsidong tuluyan ng naliligaw si Trina. At bukas, sa wakas, makakamtan na nila ang matagal na nilang inaasam. Pagkatapos ng hapunan, dumaan si Trina sa silid ni Lucas. Ang bata ay mahimbing nang natutulog
Ang kanyang mukha ay kasing payapa ng isang anghel. Dahan-dahang lumapit si Trina at naupo sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang bawat hibla nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal na ibinigay niya ng buong puso. Kahit na ito ay bunga ng isang matinding pagtataksil. Yumuko si Trina at dahan-dahang hinalikan ang noo ni Lucas, isang golden moment na puno ng pait at pagpapaubaya. Ito ang kanyang huling pamamaalam sa bersyon ng kanyang pagiging ina na nakatali sa kasinungalingan, isang pagluluksa sa kung anong inakala niyang kanila na ngayon ay kailangan na niyang bitawan upang mahanap ang kanyang sarili. Nang makabalik si Trina sa kanyang silid, ang katahimikan ay tila naging kasing talim ng isang labaha. Paakyat na sana siya sa kanyang kama nang mapansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng kanyang pinto. Dahan-dahan niya itong pinulot at ang kanyang buong katawan ay nanigas ng maramdaman ang isang malapot na likido na kumapit sa kanyang mga daliri. Isang sobreng may bahid ng tuyong dugo. Mabilis na binuksan ni Trina ang sobre. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Sa loob nito ay may isang larawan ni Ate Flor na nakagapos sa isang madilim na bodega. May mga bakas ng pasa sa kanyang mukha. At sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa mula sa kailaliman ng impyerno. Ang bawat boses na lumalaban ay kailangang patahimikin. Bukas, ikaw ang susunod. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Trina ay nanginig sa tindi ng takot at galit. Ang kanyang huling kakampi ay nasa panganib at ang tore ng kasamaan ay tila may mga mata at taingang hindi niya inaasahan. Paano siya lalaban bukas kung ang bawat hakbang niya ay tila nakaplano na rin sa ilalim ng kamay ni Doña Carmen? Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang marahas na tambol sa katahimikan. Nagtatanong kung may bukas pa ba para sa kanyang paglaya o kung ito na ang huling gabi ng kanyang buhay. Ang gabi ng ika-70 kaarawan ni Doña Carmen ay tila isang engranding pista ng mga dyablo na nakadamit pormal. Ang mansyong Tadeo ay binalot ng liwanag mula sa mga kristal na chandelier na tila mga diamanteng nagmamasid sa bawat panauhin. Naroon ang mga pinaka-impluwensyang tao sa Maynila, mga negosyante, politiko, at mga sosyalidad na ang tanging pakay ay makita ang kapangyarihan ng pamilya Tadeo. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Trina. Suot ang isang mahabang puting trahe na tila isang simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa mga abo ng kanyang sariling buhay. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit may isang uri ng ningning sa kanyang mga mata na hindi napansin ng mga taong nagnanais ng kanyang kamatayan. Hon, look at everyone. Lahat sila ay narito upang saksihan ang pagkakaisa ng ating pamilya. Bulong ni Raul habang hinahawakan ang baywang ni Trina. Ang haplos nito ay tila isang malamig na tanikala. Ngunit pinilit ni Trina na manatiling kalmado. Sa harap ng lahat, tumayo si Doña Carmen sa entablado. Hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Naniniwalang ngayong gabi ay tuluyan ng mapapasakamay nila ang lahat ng yaman ng mga De Los Reyes. Ngayong gabi, bago tayo magpatuloy sa ating hiling, nais kong tawagin ang aking paboritong menore, si Trina. May isang mahalagang dokumento siyang lalagdaan sa harap ninyong lahat bilang tanda ng kanyang tiwala sa kanyang asawa habang siya ay nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Isang dahan-dahang paglakad ang ginawa ni Trina patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang marahas na pintig ng puso sa katahimikan ng bulwagan. Inabutan siya ni Raul ng isang gintong ballpen. Ang kislap nito ay tila isang pangungutya sa kanyang pagdurusa. Ngunit sa halip na yumuko at pumirma, kinuha ni Trina ang mikropono. Ang kanyang tindig ay biglang nagbago. Ang balikat na dati ay nakayuko, ay naging matuwid, at ang boses na dati ay nanginginig ay naging kasing linaw ng kristal. Bago ko pirmahan ang dokumentong ito, nais ko munang maghandog ng isang espesyal na regalo
para sa aking biyenan. Isang regalo na magpapakita ng tunay na kulay ng pamilyang ito. Malakakas na sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Nagpalitan ng tingin sina Raul at Doña Carmen. Ang kaba ay biglang gumuhit sa kanilang mga mukha. Sa isang mabilis na senyas ni Trina sa technician sa likod, ang malaking screen sa gitna ng bulwagan ay biglang nagliwanag. Sa halip na mga larawan ng pamilya, isang video ang lumitaw. Isang video ni na Raul at Monica sa loob ng silid-aklatan, naghahalikan at nagpaplano kung paano dahan-dahang uubusin ang buhay ni Trina. Pagkatapos nito, ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Malinaw na maririnig ang bawat salitang binitawan niya tungkol sa pagdaragdag ng dosis ng lason sa pagkain ni Trina. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang sementong bumagsak sa sahig. Ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa screen sa tindi ng gulat at pandidiri. Si Monica ay tila nagnanais na lamunin ng lupa, habang si Raul ay nanatiling nakatayo nang hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng gabi. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay ang makita ang mukha ni Doña Carmen. Ang matanda ay tila naging isang bangkay sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel. At ang baso ng wine sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag. Nagwiwisik ng kulay dugong likido sa kanyang mamahaling trahe. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung kailan ang kanyang tore ng kasinungalingan ay tuluyang gumuho sa harap ng mundong pilit niyang nilinlang. Trina, ano ang ibig na sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Raul. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at huling pagtatangka ng pagmamanipula. Ang ibig sabihin nito, Raul, ay tapos na ang inyong dula. Sagot ni Trina. Ang bawat salita ay puno ng kapangyarihan at tonim. Ang lason na ibinigay ninyo sa akin ay hindi pumatay sa aking isipan. Sa halip, ito ang nagbukas ng aking mga mata sa tunay ninyong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, ang malalaking pinto ng mansyon ay bumukas ng malakas, ngunit walang anumang tunog ng pagbagsak. Pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng formal na uniforme sa pangunguna ng isang lalaking may matatag na tindig at mga matang puno ng katarungan. Si Attorney Rafael Cruz ay lumakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay nagdadala ng hatol ng tadhana. Raul Tadeo, Doña Carmen Tadeo at Monica Salcedo, kayo ay inaaresto sa salang frustrated murder, fraud at lantarang pagtatangka sa buhay ni Trina de los Reyes, deklara ni Rafael sa isang boses na baritono at puno ng awtoridad. Tumingin si Rafael kay Trina at sa gitna ng lahat ng gulo, isang maliit na pagtango ang ibinigay niya sa babae. Isang simbolo ng tagumpay at ng simula ng katarungan. Ngunit habang nilalagyan ng posas ang mga kaaway, napansin ni Trina ang isang bagay sa mga mata ni Doña Carmen. Isang matalim at nakatatakot na kislap ng galit na tila nagsasabing, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sino ang tunay na may hawak kay Ate Flor at anong huling alas ang itinatago ng matanda bago siya tuluyang hilahin patungo sa rehas? Ang bulwagan na kanina lamang ay puno ng awitan at huwad na tawanan ay binalot na ngayon ng isang nakabibinging tensyon. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa makintab na sahig ay tila mga hatol na dahan-dahang lumalapit sa mga salarin. Sa may malaking pintuan sa likod, isang anyo ang mabilis na nagtatangkang tumakas habang bitbit ang isang itim na bag na punong-puno ng mga alahas at pera. Ngunit bago pa man makalabas si Monica sa gate, hinarang siya ng dalawang lalaking nakapormal na uniforme. Ang pagbitiw niya sa bag ay nagdulot ng pagkalat ng mga gintong hiya sa semento, tila mga duming walang halaga sa harap ng batas. Sa loob ng mansyon, si Raul ay tila isang hayop na nakulong sa isang bitag. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng paraan
upang makatakas sa idinulot ng kanyang sariling asawa. Nang maramdaman niyang wala na siyang matatakbuhan, lumapit siya kay Trina nang may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mukha ay naging kasing dumi ng lupa, puno ng mga luhang hindi mo malaman kung dahil ba sa pagsisisi o dahil sa takot sa kanyang kinabukasan. Trina, mahal, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang ang lahat ng ito dahil sa takot ko na mawala ka sa akin. Ang perang iyon, ang lahat ng iyon, ay para sa ating kinabukasan ni Lucas. Akala ko ay hindi na sapat ang pagmamahal ko, kaya pilit kong pinapalago ang yaman natin. Pagsusumamo ni Raul, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na pilit na nagpapatugtog ng isang lumang kanta ng panlilinlang. Tinitigan siya ni Trina ng diretso sa mga mata. Ang bawat salita ni Raul ay tila mga talahib na sumusugat sa kanyang pandinig. Walang anumang emosyon ang makikita sa mukha ni Trina. Tila ang lahat ng sakit ay nagpatigas na sa kanyang buong pagkatao. Isang marahas at mabilis na pagdampi ng palad ni Trina sa pisngi ni Raul ang nagpatahimik sa buong silid. Ang bawat hibla ng kanyang pagdurusa sa loob ng 7 taon, ang bawat gabing nilabanan niya ang lason, ay tila isinama niya sa hagupit na yon. Para sa atin ni Raul? O para sa yaman ko na ginamit niyo para sa luho niyo ni Monica? Ang tinig ni Trina ay tila isang malamig na hangin na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Huwag mo nang dumiin ang salitang mahal sa harap ko dahil ang bawat pagbanggit mo niyan ay tila isang lason na mas masahol pa sa ibinibigay niyo sa akin gabi-gabi ome. Dahan-dahang itinaas ni Trina ang kanyang kamay at hinubad ang kanyang wedding ring. Ang kislap ng diamante sa ilalim ng mga ilaw ay tila isang mapait na paalala ng kanyang kamangmangan. Hinayaan niyang mahulog ang singsing sa sahig. Isang maliit na bagay na gumulong patungo sa paanan ni Raul bago tuluyang huminto. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung kailan ang huling tanikala ng kanyang pagkaalipin sa pamilya Tadeo ay tuluyan ng naputol. Sa gitna ng komosyon, si Doña Carmen ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng mansyon. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at tila kinakapos. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame, habang ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal na tila huli na para sa kanyang kaluluwa. Ang pag-atake sa pusong ito, totoo man o isang huling pagtatangka na makakuha ng awa, ay hindi na pinansin ng mga awtoridad habang dahan-dahan silang inaalalayan palabas ng mansyon. Naramdaman ni Trina ang isang matinding pagod na tila isang mabigat na sako na nakapatong sa kanyang mga balikat. Lumapit sa kanya si Rafael. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon. Ang matatag na kamay ng abogado sa kanyang siko ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang manatiling nakatayo sa gitna ng mga abo ng kanyang dating buhay. Tapos na ang laban na ito, Trina. Hayaan mo na ang batas na tumapos sa nasimulan mo. Mahinahong sabi ni Rafael. Ang boses nito ay kasing banayad ng simoy ng hangin sa madaling araw. Tumingin si Trina sa paligid. Sa mansyong dati ay puno ng buhay, ngunit ngayon ay puno ng mga pulis at mga panauhing nanginginig sa takot. Ngunit sa gitna ng kanyang panalo, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay ang tila kulang sa gitna ng kaguluhan. Isang boses na dapat ay naroon. Isang tawa na dapat ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Mabilis na nilingon ni Trina ang bawat sulok ng sala. Si Lucas, nasaan si Lucas? Nanginginig niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng panibagong desperasyon. Ang katahimikan ng mga katulong sa paligid ay nagbigay ng isang nakatatakot na sagot. Sa gitna ng gulo ng pag-aresto at pagtakas ni Monica, ang bata ay wala na sa kanyang silid. Ang bawat pintig ng puso ni Trina ay naging isang marahas na tambol sa katahimikan.
Isang bagong uri ng sakit ang nanunuot sa kanyang lalamunan. Sino ang kumuha sa bata? At sa gitna ng ang bawat pagtawag ni Trina sa pangalan ni Lucas ay tila isang desperadong panalangin na pilit na binabasag ang nakabibinging katahimikan ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahakbang sa bawat pasilyo. Ang kanyang hininga ay naging isang marahas na paghabol sa hangin na tila hindi sapat upang punan ang kanyang nangangatog na dibdib. Sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis na nag-aalis ng mga huling gamit ni Raul at Monica, ang katahimikan ng silid ni Lucas ay naging kasing bigat ng isang libingan. Lucas, Hija, nasaan ka? Nanginginig ang boses ni Trina. Ang bawat salita ay may dalang pait at matinding kaba. Nang marating niya ang kanyang sariling silid, napatigil siya sa may pintuan. Sa ilalim ng kanyang malaking kama, nakita niya ang isang maliit na pares ng paa na nakatago sa likod ng mga laylayan ng kumot. Dahan-dahang lumuhod si Trina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nagnanais na lumambot upang hindi matakot ang bata. Nang dahan-dahan niyang itaas ang kumot, nakita niya si Lucas na nakabaluktot. Yakap-yakap ang kanyang tuhod at ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Mami, aalis na po ba kayo? Isasama niyo po ba ako sa kulungan? Ang maliit na tinig ni Lucas ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa puso ni Trina. Sa isang sandali, nakita ni Trina sa bata ang lahat ng sakit ng pagtataksil ni Raul. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ng inosenteng bata, ang kanyang galit ay dahan-dahang hinalinhinan ng isang matinding awa. Hinila niya si Lucas patungo sa kanyang mga bisig at niyakap ng mahigpit. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang pag-ibig ng isang ina ay nanaig sa dumi ng pinagmulan ng bata. Hindi kasalanan ni Lucas ang maging bunga ng isang kasinungalingan. Sa ilalim ng init ng kanilang pagyakap, naramdaman ni Trina ang dahan-dahang pagpapakawala ng bata sa kanyang takot. Tila isang ibong nakahanap muli ng kanyang pugad. Hindi, Lucas. Hindi ka sasama sa kanila. I'll make sure you are safe. Bulong ni Trina habang hinahaplos ang likod ng bata. Nagpasya siya sa sandaling iyon na ipadala si Lucas sa isang maayos na paaralan sa labas ng bansa, malayo sa laso ng pamilya Tadeo, kung saan maaari itong lumaki ng may dignidad at katotohanan. Nang sumapit ang gabi, ang mansyong Tadeo ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Wala na ang marahas na tinig ni Doña Carmen na nag-uutos, wala na ang huwad na lambing ni Raul, at wala na ang mapanuring mga mata ni Monica. Ngunit ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga multo pa rin ng nakaraan. Ang bawat pagkiskis ng mga dahon sa bintana ay tila mga bulong ng mga lihim na pilit pa rin kumakapit sa mga pader. Pumasok si Rafael sa sala. Ang kanyang anyo ay tila isang matatag na tanglaw sa gitna ng madilim na bahay. Lumapit siya kay Trina na nakatayo malapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin. Ang bawat hakbang ng abogado sa sahig ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan para sa babae. You did well today, Trina. Ang lahat ng ebidensya ay sapat na upang hindi na sila muling makalabas. Mahinahong sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kasing banayad ng simoy ng hangin sa gabi. Attorney, bakit parang hindi ko maramdaman ang tagumpay? Bakit parang ang bigat pa rin ng bawat paghinga ko? Tanong ni Trina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Trina. Isang haplos na puno ng paggalang at tago na sinseridad. Dahil ang paglaya ay hindi lamang ang pag-alis sa bilangguan, kundi ang pag-alis sa takot na baka bukas ay may lason na naman sa iyong pagkain. It takes time to heal, Trina. At narito ako upang hintayin ang sandaling iyon. Naglakad si Trina patungo sa kusina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya mismo ang nagbukas ng stove. Ang dahan-dahang pag-init ng kawali at ang amoy ng bawang na kanyang iginigisa ay tila isang ritual ng kanyang muling pagsilang. Walang puting pulbos, walang lihim na halo.
Nagluto siya ng sarili niyang hapunan, isang simpleng ulam na puno ng lasa ng kalayaan. Ang bawat subo niya ay tila isang panata na hinding-hindi na niya hahayaang may ibang taong humawak sa kanyang buhay. Ngunit habang tinititigan niya ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Raul, naalala niya ang huling sulyap ni Doña Carmen bago ito dalhin sa ospital sa ilalim ng house arrest. Ang matalim na tingin ng matanda at ang huling bulong nito na tila isang sumpa mula sa kailaliman ng impyerno. Hindi ka pa nananalo, Trina. Ang bawat De Los Reyes ay may sariling lason na itinatago. Napatigil si Trina sa kanyang pagkain. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakaramdam ng isang panibagong kaba. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Mayroon pa bang isang lihim na hindi niya natutuklasan tungkol sa kanyang sariling pamilya? Ang katahimikan ng mansyon ay tila biglang naging mapanganib muli. Nagtatanong kung ang kanyang paglaya ay ang dulo ng kanyang paghihirap o ang simula lamang ng isang mas malalim at mas madilim na katotohanan na matagal nang ibinaon ng kanyang mga magulang. Ang bawat paghinga sa loob ng silid ng hustisya ay tila isang dahan-dahang pagbibilang ng mga kasalanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang amoy ng lumang papel, ang lamig ng aircon na tila nanunuot sa buto, at ang seryosong mukha ng hukom ay nagbibigay ng isang nakabibinging timbang sa bawat segundong lumilipas. Nakaupo si Trina sa unang hilera, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Ang bawat daliri ay tila nagdarasal para sa katarungang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa tapat niya, nakaupo sina Raul at Monica, magkayakap ang mga kamay sa ilalim ng lamesa bilang huling pagkapit sa isa't isa. Ang mukha ni Raul ay wala ng bakas ng dating kakisigan, tanging ang takot at uyam na lamang ang makikita sa kanyang malalim na mga mata. Si Doña Carmen naman ay nasa gilid, nakaupo sa isang wheelchair dahil sa kanyang karamdaman, ngunit ang bawat sulyap nito kay Trina ay puno pa rin ng lason at puot. Tinatawag ang saksi si Florinda Ate Flor Magbanua. Ang boses ng court stenographer ay umaling-awngaw sa buong silid, kasing linaw ng isang dahan-dahang pag-agos ng tubig sa sapa. Tumayo si Ate Flor. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig sa tindi ng kaba. Nang dumaan siya sa harap ni Trina, isang mabilis na pagtango ang ibinigay ng babae sa kanyang tapat na katulong, isang simbolo ng lakas at pasasalamat. Sa bawat salitang binitawan ni Ate Flor, ang bawat detalye ng paglalarawan sa puting pulbos na inihahalo sa pagkain, ang bawat gabing nakikita niya ang lihim na paglalandian ni Raul at Monica. Ang katahimikan sa korte ay naging kasing bigat ng isang sementong bumagsak sa sahig. Tumayo si Attorney Rafael Cruz. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na tore na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ng hukom ay nagpapahiwatig ng isang hatol na dahan-dahang lumalapit. Inilahad niya ang lahat ng ebidensya, ang mga sachet ng gamot na may bakas pa ng lason, ang mga audio recording, at ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay ng pagnanakaw sa yaman ni Trina. Ang bawat lason na ibinigay nila kay Mrs. De Los Reyes ay hindi lamang pagtatangka sa kanyang buhay, kundi isang sistematikong pagpatay sa kanyang dignidad bilang asawa at bilang tao. Panimula ni Rafael, ang bawat salita niya ay tila isang balaraw na tumatagos sa bawat kasinungalingang itinayo ng mga Tadeo. Ito ang redemption moment ni Rafael. Habang binibigkas niya ang huling argumento, nakita ni Trina sa mga mata ng abogado ang isang uri ng kapayapaan. Tila sa pagliligtas niya kay Trina, ay naililigtas din niya ang kanyang sarili mula sa anino ng kanyang emosyonal na nakaraan. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Rafael kay Trina. Isang tingin na puno ng kalinga at paghanga. Isang kilig na sandali na tila nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na silid ng korte. Nang ilabas ng hukom ang hatol, ang bawat pintig ng puso ni Trina
ay naging isang marahas na tambol sa kanyang dibdib. Guilty beyond reasonable doubt. Ang bawat salitang yon ay tila isang dahan-dahang pagtanggal ng isang mabigat na tanikala sa leeg ni Trina. Si Raul ay napasandal sa upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang si Monica ay nagsimulang umiyak ng walang humpay. Habang buhay na pagkabilanggo ang inihatol para sa kanila, habang si Doña Carmen ay mananatili sa ilalim ng mahigpit na house arrest dahil sa kanyang kondisyon. Nang matapos ang sesyon, lumapit si Trina kay Raul. Tumingala ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at huling pagtatangka na makakuha ng awa. Trina, patawarin mo ako. Hindi ko gustong mangyari ito. Mahal kita. Maniwala ka. Bulong ni Raul sa isang boses na basag at puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni Trina ng matagal. Ang bawat haplos at bawat matamis na salita ni Raul. Sa nakaraan ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng sikat ng araw. Ang pag-ibig, Raul, ay hindi pumatay. Ang pag-ibig ay nagpapalaya. At ngayon, sa wakas, malaya na ako sa'yo. Mahinang sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na simoy ng hangin na nagdadala ng kapatawaran sa kanyang sarili, hindi sa lalaking nasa harap niya. Habang inilalabas ng mga pulis ang mga salarin, napatigil ang lahat nang biglang kumalas si Monica mula sa pagkakahawak ng mga awtoridad at mabilis na lumapit kay Trina. Ang mga mata ni Monica ay puno ng isang uri ng baliw na kislap ng galit. Hinawakan niya ang braso ni Trina at bumulong ng isang pangalan na tila isang sumpa mula sa kailaliman ng impyerno. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Tanungin mo si Rafael kung sino si Elena. Tanungin mo siya kung paanong ang pamilya De Los Reyes din ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanya. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Trina ay nanginig sa tindi ng gulat at panibagong kaba. Tumingin siya kay Rafael na biglang naging parang isang estatwa sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng gabi. Ang katarungan na inakala ni Trina na kanyang nakuha ay biglang binalot ng isang bagong misteryo. Isang lihim na tila mas madilim pa kaysa sa laso na kanyang ininom. Sino si Elena? At anong papel ang ginampanan ng kanyang sariling pamilya sa nakaraan ng lalaking inakala niyang tagapagligtas niya? 6 na buwan ang dahan-dahang lumipas na tila isang banayad na agos ng ilog pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang mansyong Tadeo, na dati ay balot ng dilim at lihim, ay muling binuksan ang kanyang mga bintana upang papasukin ang sikat ng araw. Ngunit hindi na ito ang tahanan ng mga Tadeo. Ito na ngayon ang kanlungan ni Trina, isang sentro para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang bawat sulok na dati ay may bakas ng lason ay napalitan na ngayon ng amoy ng mga sariwang bulaklak at tunog ng mga batang naglalaro sa hardin. Sa itaas na palapag ng De Los Reyes Corporation, nakatayo si Trina sa harap ng malawak na salamin ng kanyang opisina. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang suot na asul na blazer ay nagbibigay ng anyo ng isang babaeng may kapangyarihan at tonim. Wala na ang putla sa kanyang mga pisngi. Wala na ang panginginig sa kanyang mga daliri. Sa bawat dokumentong kanyang pinipirmahan, ang bawat pagpulas ng kanyang panulat sa papel, ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagsilang. Ma'am Trina, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo sa foundation. Masayang sabi ng kanyang bagong sekretarya. Salamat, Sarah. Susunod na ako. Sagot ni Trina. Ang boses niya ay malalim at may katiyakan. Bago siya tumuloy sa foundation, may isang huling dambana ng nakaraan na kailangan niyang bisitahin. Ang dahan-dahang pagpihit ng mga bakal na rehas at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng pambansang bilangguan ay hindi nagbigay kay Trina ng kaba. Sa likod ng makapal na salamin sa silid ng dalaw, nakita niya si Raul. Ang lalaking dati ay kasing kintab ng diamante ay tila naging isang kupas na anino na lamang.
Ang kanyang buhok ay may mga bakas na ng puti at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging ang malalim na hukay ng pagsisisi at pagkapahiya ang natira. Kinuha ni Trina ang telepono upang makapag-usap sila. Tumingin si Raul sa kanya. Ang bawat hibla ng mukha nito ay nanginig sa tindi ng emosyon. Trina, bakit ka pa pumunta rito? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Mahinang tanong ni Raul. Ang boses nito ay basag at tila isang tuyong dahon na madaling maburol. Pumunta ako rito, hindi para saktan ka, Raul. Pumunta ako rito para makita ang sarili ko sa huling pagkakataon sa harap mo. Mahinahong sagot ni Trina. Ang bawat salita niya ay tila isang banayad na haplos ng hangin sa isang sugat na naghilom na. Inakala mo na ang lason mo ang tatapos sa akin, pero ang totoo, Raul, hindi mo ako napatay. Pinatibay mo lang ako. Ang bawat sakit na idinulot mo ay naging hagdan ko upang mahanap ang tunay na Trina de los Reyes. Napaiyak si Raul. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginginig sa bawat paghikbi na pinipigilan niya. Patawarin mo ako, Trina, kung maibabalik ko lang ang lahat. Pinapatawad na kita, Raul, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Sabi ni Trina bago dahan-dahang ibaba ang telepono. Tumayo siya at tumalikod nang hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila isang dahan-dahang pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Nang makalabas siya ng bilangguan, isang malaking billboard sa tapat ng kalsada ang nakakuha ng kanyang pansin. Doon, nakalarawan ang kanyang mukha para sa isang kampanya ng pagbibigay lakas sa mga kababaihan. Wala nang nakasulat na Mrs. Tadeo sa ibaba nito. Ang tanging nakasulat ay Trina de los Reyes, ang lakas ng isang bagong simula. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung kailan ang buong mundo ay naging saksi sa kanyang pagtatagumpay laban sa dilim. Pagbalik ni Trina sa kanyang bagong bahay, isang simpleng tahanan na puno ng liwanag at sining, nakita niya ang isang malaking bouquet ng mga puting rosas at asul na hydrangea sa ibabaw ng lamesa sa sala. Ang bawat talulot ng bulaklak ay may bakas pa ng hamog, tila mga perlas na nagbibigay ng ningning sa silid. Walang nakasulat na pangalan sa maliit na card na nakalakip doon, tanging ang mga salitang, para sa babaeng nagturo sa akin na ang katarungan ay may kasamang pag-asa. Hihintayin kita sa dulo ng bahaghari. Napangiti si Trina, ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang kakaibang pintig, isang kilig, na hindi nakabatay sa pangangailangan, kundi sa isang tapat na paghihintay. Alam niya kung kanino galing ang mga bulaklak na yon. Sa kabila ng mga lihim tungkol kay Elena na pinaliwanag na ni Rafael noong nakaraang buwan, isang kwento ng pagkakamali ng nakaraan na hindi na kailangang maging hadlang sa kasalukuyan. Alam ni Trina na may isang pusong handang sumabay sa kanyang paglalakad patungo sa bukas. Dahan-dahang hinaplos ni Trina ang mga bulaklak, ang bawat dampi ng kanyang daliri. Sa malambot na talulot ay tila isang pangako ng isang bagong kabanata. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng lason at pagtataksil. Ito ay isa ng kwento ng muling pagkabuhay, isang patunay na kahit ang pinakamalalim na sugat ay kayang hilumin ng panahon at ng tapang na piliin ang sariling kaligayahan. Ngunit habang tinititigan niya ang papalubog na araw, isang huling sulyap sa lumang mansyon ang pumasok sa kanyang isipan. Ano ang huling gagawin niya sa lugar na naging saksi ng kanyang kamatayan at muling pagsilang bago niya ito tuluyang iwanan para sa kanyang bagong buhay kasama si Rafael? Ang bawat dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang banayad na hininga ng kalikasan na nagpapatahimik sa magulong mundo. Sa ilalim ng malawak na kalangitan na pinintahan ng kulay lila at kahel ng dapit hapon, nakatayo si Trina sa may pampang, hinahayaan ang malamig na tubig dagat
na humalik sa kanyang mga talampakan. Ang bawat butil ng buhangin na dumidikit sa kanyang balat ay tila mga paalala ng bawat pasakit na kanyang nilampasan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hapdi ay wala na. Tanging ang kapayapaan na lamang ang natitira. Sa likuran niya, ang isang maliit na lamesang may puting mantel at mga kandila ay naghihintay sa gitna ng buhanginan. Ang bawat mitya ng kandila ay sumasayaw sa banayad na ihip ng hangin, nagbibigay ng isang mainit na ningning sa gitna ng papalubog na araw. Lumapit si Rafael. Ang kanyang anyo ay imasing payapa ng dagat sa kanyang harapan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang marahas na tunog. Tanging ang dahan-dahang paglubog ng kanyang mga paa sa buhangin ang nagpapakita ng kanyang paglapit. Iniisip mo pa rin ba ang mansyon? Mahinahong tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang baritonong awit na nagpapakalma sa bawat kaba sa dibdib ni Trina. Humarap si Trina sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan na dahan-dahan nang nagpapakita. Iniisip ko kung paanong ang isang lugar na dati ay kasing dilim ng impyerno ay naging daan upang mahanap ko ang sarili ko. At kung paanong sa gitna ng lahat ng yon, nahanap mo rin ako. Naupo sila sa lamesa. Ang amoy ng inihaw na pagkaing dagat at sariwang prutas ay humahalo sa alat ng hangin. Habang dahan-dahang kumakain, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakatatakot, kundi puno ng isang uri ng pag-intindi na hindi na kailangan ng mga salita. Isang sandali ng purong koneksyon, ang pagtatagpo ng kanilang mga mata sa ibabaw ng apoy ng kandila ay nagpabilis sa pintig ng puso ni Trina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Trina, alam mo, nung una kitang makita sa simbahan, kasama si Sister Teresa, ang tanging nasa isip ko lang ay iligtas ka. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan, ang mga pagkakamali na hindi ko nagawa para sa kapatid ko. Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng sinseridad. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko ang tapang mo, ang ganda ng iyong kaluluwa sa kabila ng lason. Nagbago ang lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Trina sa ibabaw ng lamesa. Ang haplos ng kanyang palad ay matatag at mainit. Isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang ipinagkait sa babae. Walang panginginig. Walang pag-aalinlangan. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Trina ay nakaramdam ng isang uri ng kilig na banayad, ngunit malalim. Tila isang bagong pintig ng puso na matagal nang natutulog. Dati, I just wanted to save you. Pero ngayon, Trina, gusto ko na lang kitang makasama habang buhay. Hindi bilang abogado mo, hindi bilang tagapagligtas mo, kundi bilang lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Trina. Naghihintay ng isang sagot mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Trina ang pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng pait. Takot ako, Rafael. Takot akong baka ang pag-ibig ay isa na namang lason na hindi ko mapapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ang bawat bahagi ng buhay ko ay naging isang kasinungalingan sa loob ng 7 taon. I know, Trina, at hindi kita minamadali. Handa akong maghintay hanggang sa maging buo ka na ulit. Handa akong patunayan sa iyo araw-araw na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakamatay, kundi nagbibigay ng buhay. Sagot ni Rafael habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Trina. Sa gitna ng dahan-dahang paghampas ng mga alon sa pampang at sa ilalim ng matatapat na bituin, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng paggalang, pag-asa at pangako ng isang bagong simula. Ang bawat segundo ng kanilang pagdampi ay tila isang dahan-dahang pagpawi sa bawat sakit ng nakaraan. Isang fade to black na sandali kung saan ang tanging mahalaga
ay ang init ng kanilang pag-ibig sa gitna ng malamig na gabi. Kinabukasan, bago sila bumalik sa Maynila, dumaan ang sasakyan ni Rafael sa tapat ng lumang mansyong Tadeo. Mula sa loob ng kotse, tiningnan ni Trina ang malaking gate na ngayon ay may nakasabit na karatula ng demolisyon. Ang malalaking kagamitan sa paggiba ay dahan-dahang tumatama sa mga pader na dati ay naging kulungan niya. Ang bawat piraso ng semento na bumabagsak ay tila isang huling pamamaalam sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang panunood, napansin ni Trina ang isang anyo sa may bintana ng silid ni Doña Carmen sa itaas. Isang anino na tila nakatingin ng diretso sa kanya kahit na wala nang dapat naroon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakaramdam ng isang huling katanungan. Ito na nga ba ang katapusan ng bawat sumpa? O may isa pa ring alaala na hinding-hindi na niya maiiwan sa likuran? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang dahan-dahang pagbukadkad ng mga talulot ng sampaghita pagkatapos ng isang mahabang tag-ulan. Sa gitna ng bayan, ang kanlungan ni Trina ay binalot na ngayon ng makukulay na banderitas para sa kanilang unang anibersaryo. Ang bawat sulok ng dating madilim na mansyon ay puno na ngayon ng mga halakhak ng mga bata at ang mabangong amoy ng bagong luto nakakanin na nagmumula sa kusina. Ang sikat ng araw ay tila isang banayad na haplos na tumatagos sa bawat bintana, nagbibigay ng ningning sa bawat sulok na dati ay pinamumugaran ng lason at kasinungalingan. Sa hardin, nakatayo si Trina habang pinagmamasdan ang mga kababaihang dahan-dahang bumabangon mula sa kanilang sariling mga bihag. Ang bawat ngiti nila ay tila isang panalong idinedeklara sa mundo. Lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na may bitbit na isang bungkos ng mga dilaw na bulaklak. Si Lucas. Ang bata ay galing sa kanyang paaralan sa probinsya para sa isang maikling bakasyon. Nang yakapin ni Lucas si Trina, naramdaman ng babae ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Trina ay nakaramdam ng katuwaan. Hindi na niya nakikita kay Lucas ang anino ni Raul, kundi ang isang inosenteng buhay na may pagkakataong maging mabuti sa kabila ng dumi ng kanyang pinagmulan. "Mommy, look! I'm the top of my class na po." Masayang sabi ni Lucas. Ang boses nito ay kasing linaw ng isang dahan-dahang pag-agos ng tubig sa sapa. "I'm so proud of you, Lucas. Always remember na ikaw ang may hawak ng sarili mong bukas," sagot ni Trina habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng bata. Isang matatag na kamay ang dahan-dahang lumapag sa kanyang balikat. Hindi na kailangan pang lumingon ni Trina upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng kape at ang init ng palad ni Attorney Rafael Cruz ay naging sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng nakaraang taon, si Rafael ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kaibigang dahan-dahang naging katuwang sa buhay. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi naging mabilis, tila isang mabagal na sayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, puno ng paggalang at paghihintay hanggang sa maging handa ang bawat isa. Handa na ang lahat sa loob, Trina. "Hinihintay ka na ni Sister Teresa at ni Ate Flor," mahinahong sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang baritonong himig na nagbibigay ng seguridad. Tumingin si Trina sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng pinto ng foundation. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot. Wala na ang babaeng dahan-dahang nilalaso ng diwa. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay may mga matang puno ng ningning at labing handang ngumiti ng totoo. Napagtanto ni Trina na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga kaaway, kundi ang pagpili na mabuhay ng masaya sa kabila ng bawat sugat na iniwan nila. Nang tanungin siya ng kanyang sariling isipan kung napatawad na ba niya ang lahat, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon. Ang kapatawaran para sa mga Tadeo ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot,
kundi ang pagpili na putulin na ang huling tanikalang nag-uugnay sa kanya sa kanilang kasamaan. Ang kapayapaan na nararamdaman niya ngayon ay ang kawalan ng anumang bigat sa kanyang hininga tuwing gabi. Ang aral na nais iwan ni Trina sa bawat pusong nakikinig ay simple lamang. Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi nasa ginto o titulo, kundi nasa tapang niyang harapin ang katotohanan at ang lakas niyang piliin ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat lason ng mundo ay may kaukulang lunas at madalas, ang lunas na yon ay matatagpuan sa loob ng sarili nating mga puso. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Trina at sabay silang lumakad patungo sa loob ng bulwagan. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Sa huling sulyap ni Trina sa kalangitan, nakita niya ang isang bahaghari na dahan-dahang gumuhit sa gitna ng malinis na asul na langit. Ang bagyo ay tuluyan ng natapos at sa wakas, ang bawat biktima ng kahapon ay isa na ngayong ganap na malayang tao ng kinabukasan. Ang dahan-dahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno at ang marubdob na kislap ng liwanag sa paligid ay naging huling saksing pumatay sa bawat sumpa ng nakaraan. Si Trina de los Reyes ay hindi na lamang isang pangalan. Siya na ang tunay na definisyon ng isang muling pagsilang. At sa bawat paglubog ng araw, alam niyang hindi na siya kailanman matatakot sa dilim dahil ang liwanag ay hindi na nanggagaling sa labas, kundi nagniningning na sa kanyang sariling kaluluwa.